Isang malaking selebrasyon para sa ika-75 taong kaarawan ni dating Pangulong Joseph Estrada ay sinasagawa ngayon sa Pasay City. Nakatutok doon live si Ivan Mayrina. Ivan? Grande nga, Mel, itong isinasagawang 75th birthday party ni dating Pangulong Joseph Estrada dito sa Pasay City. Katunayan, Mel, 1,200 ang nasa guest list at kabilang nga dito si Pangulong Noynoy Aquino na kadarating lamang. May 5 minuto pa lamang nakararaan. Imbitado rin si Vice President Jejomar Binay, mga miyembro ng gabinete, mga senador at kongresista, mga kaibigan at kaalyado sa politika at gayon din ang mga kapwa-artista. Mahabang programa ang inihanda at may mga production numbers pa. Isa rin itong tribute para sa dating Pangulo at ang makulay niyang buhay bilang artista at gayon din sa politika. Pero dahil sa usap-usapang planong pagtakbo niya sa lungsod ng Maynila bilang alkalde, hindi maiwasang matanong ang kanyang mga kaanak tungkol dito. Si Senador Jinggoy Estrada hindi na raw komportabling mag-mayor pang ama, gayong naging presidente na. Pero mismong si Erap, tila muling binubuhay ang mga katagang nagdala sa kanya sa pinakamataas na pwesto sa bansa. Yan ay ang mga katagang Erap para sa mahirap. Hindi naman si Erap ay dahil sa mahirap at mamamatay, mabubuhay si Erap, hindi makakabayad ng utang loob sa mahirap. So, the poor people are the ones who made me. Suportado naman ng ilang kaibigan ng dating Pangulo ang pinag-iisipan nitong pagtakbo bilang alkalde. Mabasa na ang buhay niya at makapaglingkod pa sa ating bayan. Ibig sabihin po ba nun, suportado nyo yung usap-usapan na pagtakbo niyang alkalde ng lungsod ng Maynila? Hindi na tinatanong yun. If I will still be in the country and I'm not called to the International Criminal Court, I will campaign for him because I believe that he is always a people's choice. Hanggang sa mga oras ito, Mel, ay wala pa rin patid ang pagdating ng mga bisita at ngayon nga lamang ay dumating ang magkakapatid na Chris Bolsi at Pinky Aquino dito sa venue at inaasahang tatagal daw ng 4 na oras ang programa para sa dating Pangulo. Mel? Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Lumabas sa pag-aaral ng isang organisasyon sa Amerika na sa Pilipinas may pinakamaraming nagsabing malakas ang kanilang pananampalataya. Siyam sa bawat 10 Pilipino nga raw ang nagsabing naniniwala sila sa Diyos. Nakatutok si Jamsi Santos. Ganito ay ipakita ng milyon-milyong Pilipinong Katoliko ang kanilang debosyon taon-taon para sa puon ng itim na Nazareno. Pagsapit ng Semana Santa, dugo at pawis ang puhunan ng mga nagpepenitensya at nagpapapako sa krus. Maging sa mga ordinaryong araw, hindi nakakalimot sa kanilang debosyon ang maraming Pilipino. Ganyan din karugdob ang pananampalataya ng mga Pilipinong Muslim kay Allah. Maging ng iba't ibang sektang kinabibilangan ng ating mga kababayan. Paniwala ng ilan, sa tuwing may pagsubok kasi, maasahang sandigan ang may kapal. Minsan may pagsubok na binibigay. Pag umingi po ako sa kanya ng binibigay naman niya yung... Nananalangin ako sa kanya dahil sa dami ng problema rin natin dito. Sa kanya ako kumukuha ng lakas ng loob. Sa pag-aaral ng research organization na NORC sa University of Chicago sa Amerika, sinukat ang level ng paniniwala ng iba't ibang bansa sa Diyos, anuman ang mukha, relihiyon at sekta. At sa 30 bansang sinurvey ng maraming beses mula pa noong 1991, lumalabas na ang Pilipinas sa may pinakamalaking porsyento ng mga nagsabing malakas ang kanilang pananampalataya. Ayon sa report, 9 sa 10 Pilipino o 94% ang nagsabing buong buhay nila ay naniniwala sila sa Diyos. Sumunod ang Chile at ikatlo ang Estados Unidos. Hindi na raw ito kinagulat ni Father Jerome Marquez, isang parish priest sa Quezon City. Malalim daw kasi ang pinanghuhugutan ng pananampalataya ng mga Pinoy. Natutuwa ako na ipinakita nung pag-aaral ang katotohanan na ganito ang pananampalatayang Pilipino. Buhay ang Diyos sa bayan natin. Pero lumabas sa pag-aaral na mas marami naniniwala sa Diyos sa mga nakatatanda kumpara sa mga nakababata. Yung mortality, yung alam nilang malapit na silang pumanaw at saan sila pupunta. So kung hindi ka nananalig, baka ngayon ka haharap sa katotohanan na ako ba'y basta ililibing na lang at mamamatay na lang o meron pa akong pupuntahang inihanda. Jamsi Sante, Nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Sa kulturang Pilipino, pangkaraniwang naiiwan ng mga bata sa pangangalaga ng mga lolo at lola habang naghahanap buhay ang mga magulang. Patutunayan ng lola sa kwento natin ngayong gabi na hindi nagtatapos ang kanyang tungkulin sa kanyang anak.
Bagkus, higit pa sa pagkalinga ang handa niyang ibigay para naman sa kanyang apo. Masaya, maliksi, at tila hindi nauubusan ng lakas. Yan ang karaniwang katangian ng mga bata. Yan din ang inaasam-asam ni Aling Edith para sa apong si Jussel. Pero 9 na taon nang nakagapo si Jussel sa sakit na cerebral palsy. Bigla siyang magsisisure. Pag hindi kabisado, matataranta ka yung hindi siya kabisadong alagaan. Hanggang kaya ko at nandyan din siya, nandyan ako sa tabi niya. Kasi yan lang iniwan ng anak ko eh. Sa papagat pader na lamang na ito halos sumiikot ang buhay ni Jussel. Maliban na lang sa mga araw na nabibigyan siya ng libreng therapy mula sa kanilang simbahan. Abala naman sa paghahanap buhay bilang manikurista ang ina ni Jussel na si Fanny, kaya't mas matagal na nasa pangangalaga ng kanyang lola ang bata. Batid naman ni Aling Edith na bahagya lang sumasapat ang kita ng manugang para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Kaya't lakas loob niyang inilapit ang kalagayan ng apo sa ating tanggapan. Sa ating pagpapasuri kay Jussel, napag-alaman na ang madalas na pagkukumbulsyon ni Jussel ang siyang nagpapalala sa kanyang karamdaman. Kung ano pa man yung injury sa utak niya, pwede pang madagdagan yon. At makikita mo ito sa kakayahan ng bata na kung dati nagagawa niya ito, nawawala. Ayon kay Dr. Eusebio, iba't iba ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng cerebral palsy ang isang bata. At ito ay pwedeng mangyari habang nasa sinapupunan pa lang yung baby, pagkapanganak niya, or kahit na mga 1 to 5 years of age, nagkaroon siya ng serious illness katulad ng convulsion, meningitis. Even as simple as dinugo ka, nagkaroon ka ng premature labor, isang risk factor yon eh. At dahil utak ang napinsala, apektado nito ang iba pang bahagi ng kanyang katawan. Malaki ang posibilidad na naapektuhan na rin ang pandinig ni Jussel, kaya't hindi pa rin siya nakakapagsalita. May mga cerebral palsy na hindi retarded. Kailangan pa rin nating gawin kasi kahit papano hindi na dapat siya lumala pa kung nasaan siya ngayon. So kailangan pa rin siyang mag-therapy. Talaga pong malaking nagpapasalamat po ako sa GMA Kapuso Foundation dahil po sa anak ko pa lang na namatay na malaking tulong na po ang naitulong nila sa akin. Humingi po ako sa inyo ng tulong sa gamot niya na sa pang-araw-araw. Nais ko pong ulitin ito dahil napakahalagang sundin ng mga nagdadalang tao. Ingatan at pangalagaan ninyo ang inyong sarili. At kung may mga kapansing-pansing sintomas ng panghihina at ang pagkukumbulsyon ng inyong mga anak, huwag po itong ipagwalang bahala at ipasuri agad para maagapan ang anumang komplikasyon tulad ng cerebral palsy. Maraming salamat po kay Dr. Jocelyn Eusebio. Sa mga nais magpaabot ng tulong kay Jussel, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito ng inyong donation sa aming mga bank account at sa lahat ng sangay ng Cebuana Luwilier. Maaari din mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, mga bata sa isang barangay sa Lawag, Ilocos Norte, sabay-sabay tinanggalan ng kuto. Mga pagkain dinarayo sa Siaton Negros Oriental, katutubong tinapay, sariwang seafoods, at matamis na siniguelas. At ang hari ng komedya na si Dolphy, manok ni Senador Jinggoy Estrada para sa pagiging pambansang alagad ng sine. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.